Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Compares to you set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call for tongues of joy. As the morning wakes, we your children gives you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. magnificent, eternally wonderful,
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning po. Salamat po sa Panginoon na muli tayong makapag-aral ng kanyang mga salita. So this morning po ang ating topic sa ating morning devotion is God is our portion. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa panibagong umaga at kalakasan, buhay, Panginoon na pinagkaloob mo sa amin. At Lord, sa opportunity na makarinig kami at makaunawa muli kami ng iyong mga salita. Dalangin po namin na samahan niyo po kami ng Banal na Espiritu Santo mo sa aming pag-aaral. Patuloy na maging karanasan ka namin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord God, at hayaan niyo po Panginoon na patuloy na ilid niyo po kami sa nais mo. Ilid niyo po kami Panginoon sa nais mo, Panginoon, na aming matutunan sa umagang ito. Salamat po, purihin po kayo at sambahin po kayo. At Lord God, maging ako nagagamitin mo, bigyan niyo po ako ng patuloy na karunungan, Lord God, sa iyong mga salita at patuloy, Lord God, na may paunawa ko po, Panginoon, sa bawat isang nais mo. Salamat po, tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang atin pong text verse will be found in Psalm 73, verse 25 to 26. Sabi po dito, verse 25, Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Verse 26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So ito pong Psalm 73 verse 25 to 26, latter verses na po siya noong mismong Psalm 73. And itong Psalm 73, it is actually a Psalm of Asaph. Makita po natin yan dun sa mismong book na yan. And Asaph po, si Asaph po siya ay isang worship leader. And he is also a prophet in the time of King David. But nasabi niya po ito do sa mga earlier verses because he almost lost his faith in God. So in verse 1, sabi niya dito, Truly God is good to Israel, to such as are pure in heart. Verse 2, But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped. Po. So, muntik ka na raw na mawala yung kanyang pananampalataya. Bakit po kaya? Verse 3, sabi niya dito, For I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. So, although Asaph saw God's faithfulness to Israel, he struggled to understand why it seemed that wicked people were so prosperous and healthy. No, faithful naman ang Panginoon sa Israel na napoprovide naman lahat ng kanilang pangangailangan. Pero Asaph is still struggling. No po? Ito na nga yung sabi niya po sa verse 2 na my feet had almost stumbled. Ano po? On why people or wicked people, ungodly people were prosperous and healthy. Verse 4, sabi pa niya, tinagdag pa po niya, verse 4, For there are no pangs in their death, their strength is firm. They are not in trouble as other men, nor are they plagued like other men. Therefore pride serves as their necklace, violence covers them like a garment. Their eyes bulge with abundance. They have more than heart could wish. No, nakita dito ni Asaph that the godless people are free of pain. Yun yung nakita niya, no? These godless people are free of pain, well-fed, trouble-free, no? And a suffering believer can feel as if wicked people have nothing to worry about at all. Parang
nasa kanila na lahat, ganyan. So, in verse 8, sabi pa niya dito, they scoff and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily, verse 9. They set their mouth against the heavens, and their tongue walks through the earth. So, even worse for those who honor God is how wicked people ridicule and mock believers. No? And then, verse 10, therefore his people return here, and waters of a full cup are drained by them. Verse 11, and they say, how does God know? And is there knowledge in the Most High? No? In verse 12, behold, these are the ungodly, who are always at ease, they increase in riches. Verse 13, surely I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocence. Verse 14, for all day long I have been plagued and chastened every morning. So, itong mga wicked people na to, no, they ridicule and they also mock believers, and these believers turn away from faith and embrace the attitudes of these wicked people. No, nirenounce sila yung kanilang mga former beliefs at sumama sila dito sa mga wicked people. Verse 15, if I had said I will speak thus, behold, I would have been untrue to the generation of your children. So, sabi natin kanina, si Asaph, siya ay worship leader, no, siya ay isang Levite, no, siya ay nagsiserve sa temple. So, sabi niya dito, if I had said I will speak thus, behold, I would have been untrue to the generation of your children. So, as a spiritual reader, he knew how damaging his own fall from faith would be. So, alam niya na kapag nawala or na-loss yung kanyang pananampalataya at tumalikod siya sa paglilingkod, no, tumalikod siya sa pananampalataya niya sa Diyos, alam niya kung ano yung magiging effect nito dun sa kanyang nasasakupan, dun sa kanyang sa mga tao, no, na napaglilingkuran. And verse 16, when I thought how to understand this, it was too painful for me. Until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. No po, instead na i-embrace niya yung bitterness, kasi nakikita niya bakit sila pinaprosper, bakit sila healthy even though they are wicked, no? Bakit parang lahat ng kailangan nila, lahat ng gusto nila nakukuha nila? Why na yung riches nila nag-i-increase? Bakit parang trouble free sila, no? But rather than i-embrace niya yung bitterness, no, nagkaroon siya ng bitterness but rather na i-embrace niya yung bitterness na yon, he sought to understand or better understand God. Sabi niya sa verse 17, di ba po, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Ano po? So, instead na i-embrace niya yung envy, ano po, yung bitterness, hindi, no? Ang ginawa niya is he went to the sanctuary of God. So, alam niyo po yun, it's normal for us Christians na meron tayong mga pag-waver ng ating pananampalataya. Minsan dumarating talaga sa time na may mga bagay nagpapa-waver ng ating pananampalataya. Ano po? But then, dapat anuhin natin siya, yung i-resolve natin siya through seeking God, no, through seeking to understand God, no, dun sa mga situations po natin. So from that humble perspective, he remembered that wickedness does in fact usually result in earthly troubles, no. Walang pagpapala dun sa mga wicked people. Ano yung kanilang ending? Sabi niya po dyan, no, verse 18, surely you set them in slippery places, you cast them down to destruction. So beyond that, no one will escape God's judgment, even if they seem to avoid punishment during their earthly lives. Kahit na hindi sila yung mga wicked people, ano po, kahit na hindi sila maghirap dito sa earth, but at the end, ano po, kung sila ay magpapatuloy dun sa wickedness sila, at the end, ang kanilang result is yung destruction. Ano po? In verse 19, oh, how they are brought to desolation as in a moment, no? They are utterly consumed with terrors. Verse 20, as a dream,
when one awakes. So Lord, when you awake, you shall despise their image. Verse 21, thus my heart was grieved, and I was vexed in my mind. Verse 22, I was so foolish and ignorant, I was like a beast before you. No, na-realize ni Asaph yung kanyang mga iniisip, no, yung kanyang envy, yung kanyang bitterness, na it is a sin against God, no, and something that he actually confessed, no, parang yung kay Job dati na nagtanong siya sa Diyos kung bakit niya nararanasan yung mga kanyang mga naging situation po noon. So, same thing with Asaph, no? Na-realize niya at the end, no? Sabi niya, I was so foolish and ignorant. I was like a beast before you. Na bakit ba ako naiinggit, no? Bakit ba ako nagiging bitter, no? Na-realize niya 'yon. Bakit? Kasi hinanap niya ang Diyos, no? He went to the sanctuary of God, no? He prayed, no po? And dun sa kanya pinaunawa ng Diyos kung bakit hindi siya dapat maging bitter, bakit siya hindi dapat mainggit, no, sa mga iyon po. So verse 23, nevertheless I am continually with you, you hold me by my right hand, no, bumalik na yung kanyang pananampalataya. You will guide me with your counsel, and afterward receive me to glory. So nakita natin dito yung sequence, no. Sabi ko nga po kanina, minsan sa buhay Kristiyano, dumarating talaga yung time na yung ating pananampalataya, parang susuko na tayo sa ating pananampalataya. And like Asaph, what we should do po is to seek the Lord, no? Lumapit tayo sa Diyos. At sa presensya ng Diyos, nandun yung kapayapaan, nandun yung pagpapaunawa din sa atin ng Panginoon kung ano ba yung ating mga sitwasyon, no? Kung bakit ba tayo nagdesisyon, bakit ba tayo may problema ganito, bakit tayo may pagsubok na ganito. Pagsubok, it may be in our personal life, no, sa ministry, sa trabaho, sa pag-aaral, sa family, no, iba't ibang klase ng pagsubok. But then sa presensya ng Panginoon, kapag lumapit tayo sa Panginoon, hindi madamot si Lord sa wisdom, hindi rin madamot ang Panginoon sa pagre-reveal kung sino siya, hindi rin madamot ang Panginoon sa pangungusap niya sa atin, sa revelations niya sa atin, sa comfort niya sa atin. And although totoo naman po, no, sometimes hindi natin naunawaan kaagad yung ating mga sitwasyon kung bakit, no, but then if we continue to trust in the Lord, one day He will reveal, no, kung bakit. And most especially yung kapag hinanap mo ang Panginoon, meron kakaibang peace sa puso mo, no, na hindi ka na mag-aalala, no, you will not be anxious about your situation because you know that God is in control, no, and God has a purpose. So dito sabi niya sa verse 23, nevertheless I am continually with you, you hold me by my right hand. Verse 24, you will guide me with your counsel, and afterward receive me to glory. So if nag-waver yung ating pananampalataya, lumapit tayo sa Panginoon. Walang iba, no, minsan ayaw nating lumapit, but the more na parang feeling natin ayaw natin is the more naman na i-push natin yung ating sarili na manalangin, no, kasi hindi naman nababase lagi dapat sa emosyon kung ano yung ating dapat na gagawin. Kailangan kung ano yung Word of God, no, kung ano yung ating pananampalataya, yun yung ating hahakbangan po. So kapag dumating yung pag-waver ng pananampalataya, lumapit tayo sa Diyos, no, and kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, dun magigising muli, no, dun tayo lalakas ulit, dun manunumbalik ulit yung ating pananampalataya, may increase yung ating pananampalataya sa Panginoon imbis na i-give up natin yung ating pong pananampalataya. So sabi po dito, verse 25, so ito na po yung ating text verse. Sabi niya, whom have I in heaven but you? Yan, ano na siya, nagising na siya, no? Na-realize na niya yung kanyang mga sinabi, na-realize niya na mali pala yung kanyang iniisip, no? Kaya sabi niya sa verse 25, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. So, minsan kaya tayo naiinggit kasi yun nga, syempre gusto din natin yung kung anong meron sila, no? Gusto rin natin yung kung ano yung na-enjoy nila, no? Kaya tayo naiinggit. But if we are contented,
No? If our heart is contented in the Lord, then walang puwang para po tayo ay mainggit or maging bitter towards others. Because we know that, sabi nga po natin kanina, God is in control. No? And God has a purpose. So sabi niya sa verse 26, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." No? Si Asaph po, siya ay isang Levite. So, pag sinabi nating portion, it is part of something divided and it also links to inheritance. So, alam po natin na yung inheritance, it refers to allotment of land given to Israel when they entered the promised land. So, lahat ng tribes ng Israel, except for one, ay naka-receive ng portion po ng promised land. But yung priestly tribe of Levi, yung mga Levites, hindi sila naka-receive ng portion dun sa promised land. Bakit po? Deuteronomy 10 verse 9. Okay, ayan. Deuteronomy 10 verse 9, sabi dyan, Levi has no portion nor inheritance with his brethren. The Lord is his inheritance, just as the Lord your God promised him. No, siya yung kanilang portion, siya yung kanilang inheritance. Walang iba kundi ang Diyos. So, it means that the Levites had no portion of the land, but God promised to be their portion. He would take care of all their needs. So, dito po, isang hindi lang siya dun sa about sa land, no, when it comes to portion, but also when a writer says that God is my portion, he also means that God is the source of his happiness and blessing. He is content with all that the Lord is and provides. No? So he has the best inheritance imaginable and does not seek any possession or comfort outside of God. No, nawa ito rin yung maging heart nating lahat po. No? Our flesh, our heart will fail. Pero ang Diyos, siya yung strength ng ating mga puso. Even ka man ng lahat, no, mawalan man tayo ng lahat, mananatiling ang Diyos ay nandyan para sa atin at siya yung ating kalakasan at siya yung ating portion. May mga bagay minsan, bakit po tayo minsan nalulungkot sa ating mga buhay? Nalulungkot tayo minsan kapag may mga nawawala, 'di ba? May tinanggal sa atin, natanggal sa trabaho, no? Iba-iba, ano po? Nawalan ka ng ganito, nawalan ka ng ganyan. Iba-iba yung ating source of sadness, no? Kaya tayo nalulungkot. But if we would remember that we have the Lord, no, we have God, we have been loved by God, no, siya yung ating magiging source ng happiness and siya yung magiging source ng ating blessing. Amen? So, riches, honor, friends, and fame, no, kahit mawala pa yan lahat sa atin, nothing is as valuable as the promises of God. No, God is our portion. Siya yung ating pong maging portion, maging kontento tayo. Siya yung pinaka-inheritance natin, ano po, at maging kontento tayo sa Kanya, that we no longer have to, alam niyo yun, try yung outside the will of God. No, kasi alam natin na He is our portion, He is our inheritance, and we will be dun lang sa mismong inheritance natin, which is siya at yung kanyang kalooban, yung kanyang mga pangako. Amen? And then, sabi niya sa verse 27 up to 28, ito na yung mga final verses po dun sa dun sa Psalm 73. For indeed, those who are far from you shall perish. You have destroyed all those who desert you for harlotry. 28, verse 28, but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all your works. Pagpalain po ng Panginoon ng kanyang mga salita. Mark chapter 8, verse 36, sabi dito, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So, nawa po yung topic nating umaga, God is our portion, na pahalagahan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Ano po, pahalagahan natin yung relasyon natin sa Diyos, pahalagahan natin yung kalooban ng Diyos, pahalagahan natin yung kanyang mga salita, pahalagahan natin mismo ang Diyos sa ating mga buhay, because siya lang po yung ating inheritance. And apart from here,
apart from Him, wala tayong totoong joy, wala tayong totoong happiness, no, wala tayong totoong kakontentuhan. Nasa Kanya lang po talaga yung ating kakontentuhan natin because He is our inheritance. So, ayun lang po, nawa madala natin lagi sa ating mga puso that God is our strength, no, strength ng ating mga puso, and He is our portion forever po. Salamat sa Panginoon. So, tayo po yung mag-close sa panalangin. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Dalangin po namin na laging ipaalala mo sa amin na ikaw ang portion namin, ikaw ang inheritance namin, ikaw ang pinakamahalaga sa amin, Lord God. At hindi makakasatisfy anumang meron sa mundong ito, hindi makakasatisfy anumang bagay, ano bang bagay sa mundong ito, sino mang tao sa mundong ito. Tanging ikaw lang, Panginoon, tanging ikaw lang, Lord God, sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na araw-araw batuto kami, lagi ng pahalagahan ka. Hindi lamang, Lord God, tuwing may pagsubok kami, ngunit sa panahon man ng pagsubok, sa panahon man, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, nawa lagi kaming maging kontento sa iyo. Nawa lagi namin, Panginoon, pahalagahan, Lord God, yung inheritance namin, walang iba kundi ikaw at ang mga pangako mo, Panginoon. Salamat po na marami, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay muli sa iyo, kinukomit namin ang lahat sa iyo, Panginoon. At patuloy na hinihiling namin na patuloy kang magsalita sa amin, Banal na Espiritu Santo, at patuloy kaming makalakad sa iyong kalooban. At patuloy, Lord God, na maranasan namin ang kalakasan at pagdagdag ng pananampalataya namin, pag-grow namin sa pananampalataya sa iyo. Salamat po, tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Have a good day po.